Fast facts, it's been almost 2 years since December 2022 since the first tranche of the 125 million peso confidential funds for the OVP were first released. No? So 2 taon na mula nung nirelease yung pondo. Mahigit 1 taon na mula nang ito ay natuklasan ng mga makabayan representatives. We have 75 impeachment complainants. We only cite 1 ground, betrayal of public trust. And we have 3 issues related to the betrayal of public trust. So our lawyer, Attorney Nery Colmenares, will go through yung 3 issues related sa betrayal of public trust. Maraming salamat, Nato. Betrayal of public trust, 1 ground. Mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay, at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. 3 acts lang constitutes betrayal of public trust. The first is respondent Duterte betrayed public trust by her gross abuse of discretionary powers over 612 million in confidential funds from December 2022 until the 3rd quarter of 2023. Yung pangalawang act constituting betrayal of public trust is respondent Duterte betrayed public trust by her gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process by 1. Ordering subordinates to prepare implausible accomplishment reports supported by fabricated liquidation reports and falsified documents. And 2, to submit the same to the Commission on Audit to support the questionable use of confidential funds that is not in accordance with laws and regulation, causing great injury to the government and the taxpayers. Number 3, pangatlong act constituting betrayal of public trust, respondent Duterte betrayed public trust by her dereliction of official duty with her willful refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries of aid of legislation. So yung 3 acts lang yon, ang tingin namin at least nakafocus sa isang issue, confidential funds, at isang ground, betrayal of public trust. All right, thank you, Nery. Now, can we get short reactions then from the members of the House? Yung 3 nandito, bakit nila i-endorso ang impeachment complaint na ito? Go ahead. Thank you, Nery. Representative Franz Castro from the ACT Teachers Party List. Mahigpit natin talaga, no, ini-endorso itong impeachment complaint ng ating mga taong bayan, is composed of 75 na mga person representative of their organizations. Dahil nakita naman natin talaga, no, yung sa mga hearings, no, nakita natin sa Quadcom, dito sa Committee on Good Government, yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. At nung pinalalim pa natin yung pag-iimbestiga natin dito sa confidential funds, nakita nga natin talaga, no, yung mga fabricated na mga acknowledgement receipt, yung mga pineke na mga accomplishment report, at iba't iba pa na tingin natin ay isang matinding matinding dahilan na, no, para sabihin natin dito na hindi siya worth sa ating trust, o hindi siya worth, no, si Vice President Sara Duterte, hindi siya worthy ng trust ng taong bayan. Kaya kami, sinusuportahan natin itong impeachment complaint na ito ng ating taong bayan. Magandang hapon po sa lahat. Raul Manuel, representative ng Kabataan Party List. Tayo po ay mag-endorso nitong impeachment complaint na ifa-file ng nasa 75 na mga complainants, lalo na't
1/3 po nito ay mga youth leaders galing sa mga state universities, private universities, meron pa from SK, mga national and sectoral youth leaders. Nasa karanasan ng mga estudyante at kabataan na kapag meron silang mga aktibidad, sobrang ginigipit sa pondo, hindi makapagsimula ng kanilang mga proyekto dahil lamang pinagdududaan sila sa kanilang mga aktibidad. Masakit isipin na kapag vice presidente pala ay pwedeng mag-withdraw one time ng tig 125 million pesos tapos ilalagay sa malalaking mga bag tapos ibibigay lang sa kung sino-sino mga opisyal. This sitting vice president, si Sara Duterte, akala niya she can cheat her way out of misuse of public funds. Nangopya ng brand names para likhain ang isang Mary Grace Piatos na hindi naman nag-exist. Sabi nga, time is the ultimate truth teller. That also applies to Sara Duterte. Lumabas na ang katotohanan kahit na pilit niyang tinatago ang kung ano man yung kanyang mga nagawa. Kaya isang malaking cheater at taksil si Sara Duterte. She clearly betrayed whatever trust remains in her. Kaya malago tayong i-endorso itong impeachment complaint. Lastly po, dagdag na lang, mahigpit nating ine-endorso ang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kasama po natin na mag-file ngayon ang 75 citizens representing various people's organizations. At sa tingin po natin, sufficient in form and substance at may probable cause talaga to impeach Sara Duterte batay dito sa ating mga dokumento at mga testimonies. Actually, hindi lang yun kasi saksi naman tayo sa mga hearings. Personally nga nakita natin kung ano yung mga inilabas sa good government hearings. At may full and knowledge and authority, si Sara Duterte dito, yung disbursement, utilization, at saka yung reporting ng confidential funds. Kaya po sinasabi natin, dapat it's about time, na mag-aksyon na, umaksyon na ang Kongreso kaugnay dito. And of course, ang pinakapanawagan namin is to abolish the confidential funds. Thank you very much. Last na lang siguro, Attorney Rene. Marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? COA audit? Paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Definitely, ay binetray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito, na all of a sudden, and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our parlance now, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun po. Of the South, sorry. Sumabit. Ulitin ko. Okay. Sumabit pa. Ulit. Okay, sige. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan,
kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po.